Araw sa iyo, Tito Makoy. Helton ang gagamitin kong pangalan, isang OFW dito ngayon sa Al-Hasa, Eastern Province, Saudi Arabia. Ang kwento ko, Tito Makoy, ay maaaring sabihin nating stereotype story ito kasi marami ng ganitong kwento maging sa mga napakinggan kong kwentong na ibahagi mo dito sa iyong channel. Subalit naisip ko pa rin ibahagi ito bilang dagdag sa mga kwentong lalaki na may karelasyon sa kapwa lalaki. May pamilya ako, 2 ang aking anak, 35 taong gulang. Masaya ako sa aking buhay may pamilya kasi masaya kaming mag-anak. Maswerte akong nagkaroon ng mabait at masinop na asawa. Talaga ako, Tito Makoy, ngunit marahil sa impluensya at sabihin nating dala ng uso ngayon, umabot din ako sa puntong lalaki ako ngunit may karelasyon na kapwa lalaki rin dito sa Saudi. At kagaya ko, pamilyado rin siyang tao. Kung paano ako nakarating sa ganitong tagpo ng aking buhay, ganito po iyon. Noong unang bakasyon ko taong 2019, noong pabalik na ako dito sa Saudi Arabia, hindi na naghatid sa akin sa airport ang aking mag-iina kasi may pasok sa eskwela ang mga bata. 2 araw pa bago ang flight ko pabalik sa Saudi, noong gabi tumulak na ako papuntang Manila. Ito dahil sa ayokong magkandara pa sa paghahabol ng oras at pasiguro na rin, Tito Makoy, kung sakaling merong aberya ang sasakyan, yung nasasakyan kong bus, meron pang panahon, hindi ako mababahala. Nag-check-in ako sa isang lodging inn na malapit lang sa airport. At doon sa lodging inn na yun, Tito Makoy, merong katabing massage spa. Mukhang legit ito kasi yung nakasulat na pangalan tila isa itong kooperatiba. Total, Tito Makoy, 1 araw pa naman bago ang aking paglipad. Walang magawa kaya naisip kong mag-relax. Nag-book ako ng masahe, room service sa lodging inn kung saan tumutuloy ako. Kasi nga katabi lang naman ito ng aking tinutuluyan. Babae, siyempre, Tito Makoy, ang gusto kong magmasahe. Pagkatapos kong mag-book, naligo ako habang naghihintay sa takdang oras na pagdating ng magse-service sa akin. Subalit, Tito Makoy, noong oras na ng schedule ko, tumawag sa cellphone ang spa. Humihingi ng paumanhin. Wala pa raw available na masahistang babae kasi lahat meron pang inaasikasong mga customer. Ayaw daw nilang paghintayin ako ng matagal. Merong isang available, ngunit lalaki. Kung okay lang daw sa akin, papapuntahin nila sa hotel at kung hindi naman talagang kinakailangan kong maghintay ng matagal-tagal pa. Pagpapaliwanag ng kausap ko, alam niyo po ang pumasok sa isipan ko, marahil lahat matatanda ang mga customers. Yung merong mga malalang problema na sa rayuma, ina-arthritis, alam mo na po yung mga sakit sa kaso-kasuan o kaya kung ano pang karamdaman sa katawan ng mga gurang. Natawa ako, Tito Makoy. Subalit dahil sa maganda ang pakikipag-usap ng tumawag sa akin, kaya ang sabi ko na lang, sige, okay lang kung lalaki para mas malakas at maramdaman ko ang diin ng masahe. Yan, Tito Makoy, ang sagot ko. Ilang sandali nga lang, meron nang kumakatok sa silid at nang buksan ko, tumambad sa akin isang lalaki, kasing edad ko lang siya. Itatago ko siya sa pangalang Digos. Marunong si Digos, na-relax ng husto ang katawan ko. Kaso, Tito Makoy, nagulat ako kasi noong papatapos na ang kanyang masahe, bumulong siya sa akin. Sir, baka gusto niyo po ng extension service. Pwede po ako ngayon. Dagdag lang po kayo ng 1,000. Pwede na po yan. Panggatas ko lang sa anak ko. Iyan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Digos. Ang buong akala ko naman sa sinasabi niyang extension service, kung 1 oras ang pagpapamasahe, mag-e-extend ng 30 minutes o kaya 1 oras. Kaya walang kagatul-gatul na pumayag ako, sinabi ko sa kanyang oo. Kasi nga, nag-i-enjoy ako sa kanyang pagmamasahe sa akin kasi magaling magmasahe itong si Digos. Ngunit Tito Makoy,
Nagulat ako kasi noong sabihin kong okay ako sa extension service, bigla siyang nag-alis ng kanyang suot sa katawan, Tito Makoy, at nag-umpisa na ng kakaibang serbisyo. Ako naman dahil nga sa matagal na niyang minamasahe, kitang-kita niyang nabuhayan na ng dugo. Marahil, Tito Makoy, hindi ka magtataka kasi nga pag minamasahe tayo talagang kahit papaano gumaganda ang ating pakiramdam, gumaganda ang kondisyon ng ating katawan, nabubuhayan tayo ng dugo. Ito marahil ang dahilan kaya walang ano-ano'y nagtuloy-tuloy si Digos sa sinasabi niyang extension service. Nalaman ko, Tito Makoy, na ang ibig sabihin pala ng extension service ay happy ending. Yun pala ang ibig sabihin nun. Ewan ko, Tito Makoy, kasi tila nablangko na rin ako. Isa pa, ayoko namang gumawa ng komosyon o kaya ingay, kaya hindi ako nagreklamo. Kasi ang kinakatakutan ko baka makahalata at marinig ng ibang guest sa ibang silid. Kaya sa gitna ng aking pagkabigla, nagpaubaya na lang ako, Tito Makoy. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong nag-i-enjoy rin ako, Tito Makoy, sa extension service ni Digos. Alam niyo po ang pumasok na sa isipan ko, sige na nga, kakaibang experience ito, kakaibang karanasan, hindi ako mapagkikwentuhan lang. Yun na, Tito Makoy, ang nasa isip ko. Hanggang sa tuluyan nga akong natangay ni Digos, naging mainit ang extension service na ginagawa niya. Naranasan ko kung ano ang makipagsaya at makipag-ulayaw sa kapwa lalaki. At di ko may tatanggi, Tito Makoy, naramdaman ko ang kakaibang saya. Ibang-iba talaga. Kaya nagtapos ang extension service na iyon, talagang happy ending. Happy kami pareho ni Digos. Aaminin kong nasiyahan din akong labis sa extension service. Alam niyo po, biniro ko nga itong si Digos noong tapos na kami, na isa pala siyang pare. Matawa kami, Tito Makoy, at nagtatanong si Digos kung bakit tinatawag ko siyang isang pare. Ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy, kasi Digos, bininyagan mo ako. Yun, Tito Makoy, ang sagot ko sa kanyang tumatawa rin. Nagtatawanan kami. At sa aming kwentuhan noong tapos na ang pagmamasahe at ang extension service, ayon sa kanya, hindi raw siya nag-alangang tanungin ako kung gusto ko ng extension service kasi ang buong akala niya ay isa akong lalaking nagtatago sa pangalawang mundo. Ayon kasi sa kanya, karamihan daw sa mga lalaking kumukuha ng lalaking magmamasahe ay mga lalaking dalawa ang mundo. At lahat kagaya ko, lalaking lalaki ang itsura. Kaya raw nang makita niya ako, pumasok kaagad sa isipan niyang baka ng extension service. Ang extension service na yun, Tito Makoy, ang nakakabaliw kasi hindi ko na nakakalimutan hanggang sa pagdating ko muli dito sa Saudi Arabia. Ang napansin ko na lang, Tito Makoy, sa aking sarili, nabuhay sa akin ang attraction sa kapwa lalaki. Kasi, Tito Makoy, hindi ko na rin mapigilang mapatingin sa mga katawan ng mga lalaking nakakaharap ko. Lalo na't mga Middle Eastern sila, Tito Makoy, magagandang lalaki kung titingnan mo. Ang ganda ng kanilang mukha, ang tindig, at ang buong katawan, Tito Makoy, napapasulyap na rin ako kahit nasa masisilang bahagi ng katawan, kahit pa nadadamitan ito. Dahil dito, meron akong isang katrabaho na isang Egyptian. Itatago ko siya sa pangalang Ayman. Si Ayman, magandang lalaki, matangkad, at ang kanyang katawan kahit na hindi siya nag-gym, kumpasado ito sa kanyang tangkad. Madalas ring nagkikwentuhan kami ni Ayman at nagbibiroan. Isang araw, nagkasama kaming nag-inspection sa isang warehouse namin gamit ang sasakyang naka-assign kay Ayman, service ng aming kumpanya. Sa aming pag-uwi, idinaan niya ako sa aking bahay. At
pagdating namin sa building kung saan ako nakatira, nagtanong sa akin si Ayman kung pwede raw siyang tumambay muna sa loob ng aking flat. Tayo naman Tito Makoy ng mga Pinoy, siyempre kultura natin ang magpatuloy ng bisita, ang mag-entertain. Kaya ang sagot ko sa kanya, siyempre pwede, bakit hindi? Pagpasok namin sa aking tinutuluyan, kaagad akong nagtimpla ng tsaay. Uminom kami habang nagkikwentuhan at binigyan ko rin siya ng daladala kong Skyflex galing sa Pilipinas. Nagustuhan ni Ayman ang lasa nito. Ako naman Tito Makoy, noong oras na iyon, ang pinapapak ko talaga ng paunti-unti ay ang chicharong baboy na baon ko galing sa Pilipinas. Nang makita ni Ayman ito, natuksyo siyang kumain din. No, my friend, this is pork. Yan Tito Makoy ang babala ko sa kanya. Subalit tumawa lang sa akin si Ayman sa aking babala. Nagtatanong ito kung ano raw problema kung pork naman ang kinakain ko. At lalo akong nagulat Tito Makoy kasi kumuha talaga si Ayman at kumain nito. Sabagay Tito Makoy, nakikita ko nga sa kanya na isa siyang Muslim ngunit bukas ang isipan. Hindi siya Tito Makoy yung sarado ang utak na maging ang pagkain ng baboy pinapaniwalaang magdadala sa kanila sa impyerno. Kaya hindi nag-atubiling kumain itong si Ayman ng daladala kong chicharong baboy. Subalit Tito Makoy, sa aming pagkikwentuhan, ang napuna ko, tabing-tabi siya sa akin at kung nagsasalita ito, dikit na sa mukha ko. Sabagay, yan naman talaga ang kanilang natural na estilo kung makipag-usap. Ngunit Tito Makoy, noong hapon na iyon, hanggang doon lang talaga kami. Wala nang higit pa doon. Ngunit noong dumating ang weekend, tumawag sa akin si Ayman, nagtatanong kung pwede raw siyang muling tumambay sa bahay. Kaya pumunta siya sa flat ko Tito Makoy noong weekend na iyon. At pagdating niya sa bahay, yung normal na batian na kanilang ginagawa, beso-beso at yakapan. Yung para bagang matagal na kayong hindi nagkita, kahit na ilang oras pa lang ang nakakalipas o kaya ilang araw lang na hindi kayo nagkita. Ganyan ang kanilang pagbati Tito Makoy. Minsan nga natatawa rin ako sa kanila habang pinagmamasdan ko ang mga itong nagbabatian. Kaya lang Tito Makoy, sa aming dalawa ni Ayman, ang napansin ko sa kanya ay yung yakap niya sa akin ay hindi yakap ng pagbati lang. Yakap na yakap talaga, mahigpit ang kanyang yakap sa akin at meron pang pahaplos-haplos sa balikat ko at sa braso ko. At noong nakaupo na nga kami, paakbay-akbay sa akin itong si Ayman. Tinitingnan ko siya Tito Makoy, tila hindi mapakali. Lalo akong nabigla Tito Makoy nang humalik siya sa akin. Walang ano-ano'y hinalikan niya talaga ako. Dahil sa halik na iyon ni Ayman, muling nanumbalik sa akin ang karanasan ko kay Digos na nariwa sa akin ang saya nung oras na iyon. Hindi ako umimik, hindi kumilos at hindi rin pumalag kay Ayman. Ang hindi ko pagpalag Tito Makoy ay tila naging hudyat kay Ayman para tumuloy-tuloy na sa kanyang gustong gawin. Hanggang sa natagpuan ko lang Tito Makoy na nagsasaya na pala kaming dalawa. Nagsasalo na kami sa intimate at private moment namin sa loob ng aking tinutuluyang flat. Ang labo Tito Makoy ng utak ko kasi sumasabay talaga ako sa kanya. Hinayaan kong mangyari sa amin iyon ni Ayman. At nasiyahan din talaga ako kay Ayman. Mas masaya at mas nagustuhan ko ang ginawa namin ni Ayman. Una kami nagsimula Tito Makoy ni Ayman. Subalit Tito Makoy, hindi ko rin maitatanggi na nung unang nagawa namin iyon, yung hindi inaasahan na tagpo namin ni Ayman. Alam niyo po, pagkatapos namin gawin iyon, kinakabahan talaga ako. May pagsisisi sa panig ko. Kasi ang pumasok noon sa aking isipan, baka sinusubok niya lang ako at pagkatapos, i-booking ni Ayman sa mga kasamahan namin sa opisina. Nakakahiya. Kaya takot na takot talaga ako Tito Makoy. Subalit, sa kagandahang palad, hindi naman iyon ginawa ni Ayman.
Kinalaunan nga, mas napadalas pa ang pagpunta niya sa bahay at paulit-ulit naming ginagawa ang pribadong oras naming dalawa. Lumalim pa ito Tito Makoy hanggang sa nagpapalipas na ng gabi si Ayman sa bahay. Lalong-lalo na kung weekend, dito siya buong maghapon at magdamag. Buong maghapon at magdamag din kaming nagsasaya kung ilang beses naming ginagawa ito. Hanggang ngayon Tito Makoy, tuloy-tuloy ang gawain naming ito ni Ayman. At mas gusto ko ang aking nararanasan ngayon kay Ayman kesa sa naranasan ko noon kay Digos. Sa kasalukuyan Tito Makoy, tuwing sasapit ang katapusan ng linggo, nasanay na talaga akong darating si Ayman sa bahay at magkasama kaming dalawa. Hindi na namin kayang pigilan ito at hindi na namin kayang isang linggo hindi kami magkasama paglabas namin sa trabaho. Ngunit Tito Makoy, kahit pa ganito ako, umiibig sa kapwa lalaki at merong regular na kapartner dito sa Saudi Arabia. Maipapo ko sa iyo Tito Makoy na hindi apektado ang aking buhay, may pamilya. Walang naiba sa akin, ang schedule namin ng video call ng pamilya ko, regular na ginagawa namin ito Tito Makoy. At yung responsibilidad ko sa pamilya ko, talagang hindi ko yan napapabayaan. Sila ang aking priority. Si Ayman naman ganoon din kasi nga pareho kami pamilyadong tao, pareho kami hiwalay sa aming pamilya. Ang mag-iina ko nasa Pilipinas at si Ayman naman ang kanyang mag-iina ay nasa Egypt. Minsan kung titingnan ko ang sarili ko Tito Makoy, aaminin kong may isang bahagi sa aking pagkatao na medyo malabo dahil nga sa sitwasyon ko ngayon. Ngunit ipinapalagay ko na lang itong marahil totoo nga ang mga naririnig ko at ang sinasabi ng iba na pag nasubukan mo na pala ang makipagsaya sa kapwa lalaki, matutokso ka nang hanapin at hahanap-hanapin mo na ito. Ewan ko lang Tito Makoy sa iba kung sasang-ayon sa akin, ngunit ang sinasabi ko lang ay base sa aking pakiramdam at sa aking karanasan. Kaya ang resulta nga ngayon, mayroon akong romantikong kaugnayan dito sa Saudi Arabia. May asawa at mga anak, mahal ko ang aking pamilya, ngunit nagmamahalan rin kami ni Ayman. Si Ayman Tito Makoy, ganoon din. Sabi ko yan Tito Makoy kasi minsan nag-uusap rin kami ng seryosohan ni Ayman at sinasabi niya rin sa akin na mahal niya ang kanyang pamilya at mahal niya rin ako. Tito Makoy, bahala na nga kung ano ang sasabihin ng iba sa akin, yung ibang mga nakikinig sa iyo. Basta sa akin ngayon, masaya lang ako sa ganitong sitwasyon, masaya ako sa aking buhay. Pareho kami ni Ayman, ang aming relasyon ay pangalis ng pangungulila namin sa aming mga pamilya. Bagamat naroon talaga ang pagmamahalang namamagitan sa amin na hindi namin maitatanggi. Ngunit Tito Makoy, sa kabila niyan, sa kabila ng aming romantikong relasyon at mainit na pagmamahalan, alam namin ang hangganan ng aming relasyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Tito Makoy. Sana po magustuhan nyo at ibahagi nyo dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Helton. Maraming salamat sa iyo Helton sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, wala naman akong kontra dyan sa sitwasyon mo, sa relasyon mo, kung mayroon kang kaugnayan na katrabaho mo, kapareho mo lalaki rin. Basta ang mahalaga sa akin, dapat nasa top priority ang pamilya. Huwag kalimutan, huwag talikuran ang responsibilidad sa pamilya. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout doon sa huling upload natin, ang lihim ng magpinsang sina Tupi at Eli. Kaya shoutout unang-una kay Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Pasensya ka na Adon Vlogs kasi alam ko nakaligtaan kita doon sa huling upload. Kasi mga kaibigan, alam nyo po, ganito yan ang nangyari. Yung shoutout portion na record ko pagdating ko na sa
Cubao pagdating ko dito sa Manila galing sa Saudi Arabia. Yung kabuuan ng istorya ni-record ko bago ako nag-check out sa hotel pauwi ng Pilipinas. Kaso nga gahol na sa oras kaya hindi ko na nagawa yung shout out portion. Ginawa ko na lang ang recording habang nasa hotel ako sa Cubao. Ang nakakatawa kasi yung hotel na tinuluyan ko, standard hotel lang naman. Ang lamesa sa loob ng silid nasa may katabi ng pintuan at katabi rin ng hallway. Ngayon hindi ko mabuhat yung lamesa para i-relocate kasi mabigat kaya nag-record ako ng shout out doon na mismo. Ang problema, may mga dumaraan sa hallway at ayokong marinig ng mga dumaraan. Ganon din, ayokong marinig ng ibang tao, lalong-lalo na kung ang nasa katabing silid. Basta ayokong may makarinig na nagre-record ako kasi unang-una, ayokong mabuking. Baka meron tayong isang kasamahan doon, mabuking niyang andito pala si Tito Marcos. Kaya ganon nga, siguro nahalata nyo na yung boses ko parang nagtatago talaga. Kaya yun ang nangyari. Adon Vlogs, shout out muli sa iyo at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kasamahan na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Shout out sa iyo, Tino, at maraming salamat. At ang isa pa nating kapatid na nasa South Korea, si Joffer223. Joffer, maraming salamat at shout out sa iyo. Ganoon din, shout out sa ating kapatid na nasa Chicago, Illinois, USA, si Carlos Jose. CJ, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at shout out sa iyo. At gusto ko ring i-shout out si Mr. Edoy alias Kim1 1000. Mr. Edoy, Sir Ed, maraming salamat, shout out sa iyo at ingat kayong palagi dyan. Sa inyong lahat mga kaibigan, shout out sa inyong lahat na nakikinig, araw-araw kong kasama at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngayon, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon, mga naghahanap ng forever ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap rin kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat ang inyong comment dito sa comment portion ng upload na ito. Isulat nyo kung sino ang gusto nyong maging kaibigan. Malay natin, kayo na ang sumunod na Faustino Fabro at Edelon Nadoa at ganoon din sa kwento sa nangyari sa love life ni na Phil at Tyrone. Ang aking isa shoutout ngayon, naghahanap ng forever ay ang Team B. Kaya shoutout kay Robert Marapuente, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, Rodney Kerubin, Felmer Borromeo at JP Chulipa. Sa muli, yung mga pangalang binanggit ko ay naghahanap yan ng forever. Sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. At sa mga nais namang magpa-shoutout, sa muli po, pakisulat ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Sa inyong lahat mga kaibigan na sumasama, sinasamahan nyo ako araw-araw, buong taon, maraming salamat po sa inyong lahat at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sana ang biyaya ng Kapaskuhan sumain nyo hindi lang ngayong Pasko, kundi buong taon. Merry Christmas po sa inyong lahat.